Good news, kakapasok lang kudita na may bagong liderato sa Senate. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video natin sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Simulan po natin dito. Etong pagpapalit ng liderato sa Senado. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Coach Oli. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Coach Oli, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Coach Oli. Ayan, ipagpatuloy natin. Siyempre, huwag nyo munang kalimutan ang Banateros, mga katunay. Siyempre, suportahan natin din yan. No? Ayan ang mga idol natin. Isa din dyan si Coach Oli, mga katunay. Ipagpatuloy na natin. Dito ako excited talaga. Alam nyo, matagal na nating sinasabi ito. Matagal na nating kinakalampag yung mga senador. Galaw-galaw, palitan nyo na si Tito Soto. Meron akong nabalitaan na wala sa balita. Wala sa news na ito. Mamaya sabihin natin. Okay. Nitong weekend lang umugong ang balibalita ng posibilidad ng pagpapalit ng liderato muli dito sa Senado. Kaya nakausap ko kayo na si Senate President Tito Soto at tinanong ko siya tungkol dyan. At anya, wala naman daw kumakausap sa kanyang mga senador o kahit sino bang senador na nagsasabing gusto siyang patalsikin o pababain sa pwesto. Gayunman, aminado ang leader ng Senado na Senate President Soto na posibleng may ilang mga senador na hindi gusto o may hindi masaya sa kanyang liderato. At ano ba ang... Ito, pag-usapan natin dyan. Meron daw ugong-ugong patungkol sa palitan ng liderato. Okay? At wala naman daw kumakausap kay Tito Soto. Paano ka kakausapin? Ikaw nga yung papalitan. Bobo talaga to. Bobo na ito si talagang graduate to sa School Bukol University. Tapos nagpipiling abogado. Anak ng teting. Oo, okay? So, syempre, hindi ka kakausapin kung meron yan underground. Parang yung ginawa nyo ni alam. Alam ng mga senador. Ito yung sinasabi kong madalas. Kung ang Banateros, boses ng taong bayan, ito si Tito Soto ay boses ni Tambaluslos. Ito si... Napapakibit balikat na lang ako kasi sinasabi ko nga, 'di ba? Uulitin ko uli bago natin simulan. Ako, Tito Sen, talaga ako love natin yung TVJ. Talagang ako, supporter ako ng TVJ talaga. Pero pagdating kasi dito sa politika, sa usaping politika, medyo out ako, Tito Sen. 'Di ba? Kumbaga may punto si Coach Oli na syempre tungkol dyan, kung magpapalitan man ng liderato dyan sa Senado, syempre hindi nila sasabihin yun nga naman. Di ba? Kasi kung sasabihin nila yun, di ba? Kasi di ba uso naman dyan sa Senado yung mga biglaan na lang na magpapalit. Si Marcoleta nga biglang pinalitan eh. Di ba? Kumbaga hindi nila kailangang sabihin. So, kung sasabihin kasi nila, parang napaka-ano naman, di ba? Parang direct to the point naman sa'yo na, syempre, baka masaktan ka. Di ba? Ganun yun, na sila mismo magsasabi sa'yo. Mas maganda na lang mismo siguro, malalaman mo na lang na parang bigla kang pinalitan. Gaya sa ibang mga pinapalitan. Bigyan na lang natin ng, i-justify na lang natin yan. Na gaya sa ibang mga pinapalitan na ganyan din naman. Na biglaan na lang silang pinapalitan. Nagugulat na lang sila, pinalitan na sila. Diba? Kaya talaga hindi para sabihin nila. Siyempre, baka magkaroon pa ng samaan ng loob. Uy, papalitan ka na namin, Diba? Kasi hindi na namin gusto yung patakaran mo rito. Kumbaga magkakaroon pa ng paliwanagan, Diba? Hindi katulad nung bigla ka na lang papalitan, magbubutuhan na sila, wala nang paliwanagan yun. Kasi halimbawa ako, senador ako, tapos syempre lalapit ako dun sa katulad kay Tito Sen. Tapos sasabihin ko, Tito Sen, kailangan ka na namin palitan. Siyempre, tatanungin mo, bakit? Anong problema?
Eh kasi hindi na namin gusto yung pamamalakad mo. Syempre, parang ano naman no, napaka-sarcastic naman ng pagkakasalita ng gano'n. Eh, hindi mo naman alam kung paano gagawin na para hindi sarcastic ang dating na wala, gusto ko lang namin palitan. Hindi naman pwede. Trip lang namin. Kumbaga siguro ganun ang mangyayari na hindi na para sabihin talaga. 'Di ba? Siguro malalaman mo na lang pag nagbotohan, ayan na, magpapalitan na tayo. O magbobotohan tayo. Doon mo na siguro malalaman. Pinky Lacson ay boses ni Tambaluslos. Paano kayong sasabihan? Talagang hindi kayo sasabihan. Kung magkakaroon man ng palitan, biglaan. At yung pangalawang sinasabi, na maraming dismayado sa inyo, paano hindi magiging dismayado? Tingnan yung ginawa nyo. Ang baboy. Grabe ka baboy ng investigasyon nyo sa Blue Ribbon Chairman, ay sa Blue Ribbon Committee. Tapos sasabihin mo pa, ano mo, narinig ko dito may nagsabi. Tatapusin na daw yung Blue Ribbon kasi okay na. Tanga lang ang magsasabi noon, hindi siya tanga, matalino ito. Tanga lang ang magsasabing sasang-ayon doon. Alam nyo kung bakit? Wala pa kang sino lang ang naituro yung mga senador na alam naman natin walang kinalaman? Yung mga congressman na hayahay na mayroong mga ghost projects ng mga kontraktor, wala nga kayong nakasuhan. Yung mastermind na amo mo si Tambaluslos, laya. Talagang itong dalawa nito si Pinky Lacson, ililigaw talaga hanggat nakaupo tong mga animal na ito. Yun pa yung naging problema. Hindi lang si Coach Oli ang nakakapansin yan. Pati yung ibang mga taong bayan. No? Na parang may kinakatigan ang liderato ngayon dyan sa Senado. Na hindi katulad dati talagang may kamay na bakal nun eh. Yung Blue Ribbon Committee nung hawak-hawak ni Senator Marcoleta talaga is alam natin na merong pupuntahan ang mga investigasyon na ginagawa nila. Ngayon kasi parang ang nangyayari, para tayong masakit mang sabihin, masakit man sa tenga marinig, para tayong may pinagtatakpan. 'Di ba? Para tayong may pinagtatakpan na kailangan hindi makarating dun sa puntong yun, na hindi makarating dito, hindi mapag-usapan. Kasi, kung tutuusin, ang dami pang binabanggit na mga sangkot dyan sa flood control project. Pero hindi pa sila naiimbestigahan, hindi pa sila naihaharap dyan, ni hindi pa napapakulong, hindi pa napaparusahan. Diba? Marami pa. Nasaan na yung iba na mga pinagbababanggit? Bakit parang ang nangyari is mga piling-pili lang yung mga pinagdadadampot, mga pinagpapapakulong, 'di ba? Tapos yung mga senador na na-involve, parang ang nangyari, una mainit ang mainit yung mga congressman na pinagbababanggit diyan sa flood control. Tapos namatay ang issue sa kanila, nalipat ngayon sa senador, simula nung nagpalit ng liderato diyan sa Senado. Tapos yung mga senador na nasangkot, alam naman natin na lumalaban sa flood control project. Yung talagang kinakalaban nila yung nangyayari. Diba? Gaya ni Senator Villanueva, ni Joel Villanueva. Diba? Para namang ginawang tanga si Joel Villanueva na siya yung isa sa mga unang bumabanat dyan sa flood control project na yan. Tapos, bigla siyang magiging sangkot dyan. Diba? Parang inano niya yung sarili niya, nilagay niya sa kumukulong asupre. Diba? Siya mismo yung lumapit sa apoy, parang ganun. Inopen niya yung issue na yan, tapos sangkot pala siya dyan, ganun. Ganun ba katanga si Senator Villanueva para yung sarili niya, ilaglag niya yung sarili niya? Siyempre, pag inopen niya yung katiwalian, anomalya dyan sa flood control project, dyan sa mga na yan, siyempre, mau-open yan, maiimbestigahan yan. Ganun ba siya katanga? Na ilalaglag niya yung sarili niya? Mas pipiliin niya pa siyempre na hindi na siya magsalita. Pero ang ginawa ni Senator Villanueva, nagsalita siya. 'Di ba? Isa sa mga unang bumanat. At saka yung mga naman, yung mga parang nasasangkot dyan, is yung mga ayaw sa impeachment. 'Di ba? Ayun ang nangyayari, yung mga ayaw sa impeachment, yun yung mga nasasangkot. Ano ba yan? Walang mangyayari.
pwedeng dahilan dyan, Jiki? Posible daw na yung balasahan sa komite. Kung matatandaan mo, Jiki, nag-report ako sa iyo last week tungkol doon sa naging desisyon ng mayorya na palitan ni Senator Amy Marcos bilang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations. Bakit? Dahil major committee ang Senate Committee on Foreign Relations. Kaya dapat daw mapunta yan sa miyembro ng majority bloc. Pero si Senator Amy kasi ay sa pagkakaalam Ay, ibalik nyo na si Marcoleta. Nung nakaupo si Chis Escudero dyan, ang ayos-ayos nyo, mga animal. Ha? O, sa Blue Ribbon. O, nung nakaupo si Marcoleta at saka si Chis, maayos. Pero alam nyo, palitan nyo lang to si Tito Soto. Siguradong mapapalitan yan si Pinky Lacson. Gumalaw-galaw naman kayo. 'Di ba? Bagay na bagay. Ako, sa akin lang ha, kung ako tatanungin. Bagay na bagay si Chis Escudero bilang Senate President. Nakita naman natin ang nangyari. Si Pia Cayetano, yung magkapatid na at Cayetano, Cayetano. mga abogado tong mga to. Oh, sa totoo lang talaga, no, si Senator Chis. Nung una tayo, inis tayo kay Senator Chis eh. Kasi alam natin, ang iniisip natin, ang nagluklok kay Senator Chis dyan sa Senate presidency na yan, parang ang administrasyon. Tapos iniisip natin na, nako, parang, syempre, kanino pa papapabor si Chis? Syempre, sa administrasyon. Kung ano yung gusto ng administrasyon, yun ang susundin ni Chis. Pero lahat tayo nagkamali. Simula nang gumulong yung impeachment ni BP Sara, simula nang isinusulong nila, tignan nyo naman yung ginawa ni Chis. Hindi niya basta-basta tinanggap ng hindi dumadaan sa tamang proseso. Gusto ni Chis kasi naaayon sa tamang proseso. 'Di ba? Kasi buong akala nila na magpasa tayo dyan. Kahit anong oras tayo magpasa dyan, kadikit natin yung Senate President eh. Yun ang buong akala nila. Tapos nung pinasa na nila ng pinasa, hindi na tinanggap ngayon ni Chis. 'Di ba? Kasi nga hindi dumadaan sa tamang proseso. Yun ang hindi nila ngayon matanggap. 'Di ba? Hindi nila matanggap yung nangyari na yun. Na buong akala nila kakampi, hindi pala. Oh. Kumbaga, pinakita ni Chis dito na talagang isa, diretso ko kahit sabihin nyo na inilagay siya dyan ng ano, pero pinakita niya pa rin na talagang para sa tao ko. Naglilingkod ako para sa tao, hindi ako naglilingkod para sa isang tao lang. 'Di ba? Kasi napakahirap kasi diyan kung ikaw iluluklok ka diyan, Senate President, tapos chairman ng Blue Ribbon, kung naglilingkod ka lang sa isang tao o dalawang tao. 'Di ba? Kailangan maglingkod ka sa lahat ng tao. Hindi lang dun sa piling tao. Ito si Tito Soto, abogaduhan. Pero yan, yung dalawang Cayetano na yan, tama si Coach Oli, dalawang abogado yan. May nalalaman. Mas maganda nga talagang Senate President talaga is yung abogado talaga, yung may nalalaman talaga sa batas. 'Di ba? Yun talaga, 'di ba mga katunay? Kaya si Peter Alan Cayetano, si Senator Alan Cayetano, magandang mailagay diyan. 'Di ba? Pero kahit naman siguro kahit sino sa Senado, mukhang mas maayos pa. Palagay ko mas maayos pa, ilagay na lang si Lito Lapid. Si Lito Lapid. Ano naman yung gagawin ni Lito Lapid dyan? Ako minsan natatawa kay Lito Lapid kapag may diskurso sa Senado, siya nakatahimik lang eh. Nakatekwatro lang, nasa isang sulok lang, nagre-relax, pa-chill-chill lang, parang nasa isip ni Lito Lapid, parang ano, ni Senator Lito Lapid, parang, bahala kayo sa buhay niyo, mga tanga. Ako relax lang dito. Mag-aaway-aaway kayo dyan. Mantakin mo, Senator Lapid, 6 na taong kang ganyan. Kung sakaling siya yung magiging Senate President eh. Ibig sabihin yan ko, bahala na kayo kung ano magiging desisyon nyo. Parang mawawala siya ng desisyon, balato ko na sa inyo, basta ako relax lang dito sa Gedli. Kasi si Senator Lapid kasi parang chill lang siya, chillax lang. Hindi siya nakikipagbangayan, hindi siya nakikipag-agrumento dyan sa Senado. Tahimik lang siya. Kumbaga para 6 years akong ganito, tahimik lang ako. Bahala kayo sa buhay nyo. Kay tanggol lang ako mag-iingay. Kasi naman Tito Sen, Senator Lapid ang ganda na ng role mo dun sa Batang Quiapo yung si Supremo. Pinatay kasi yung karakter niya dun
Oo. Wag na dyan sa Senado. Kumbaga, magpapahinga siya ng 6 na taon, tapos balik ulit pag may program. Pag natapos na yung termino ni Senator Lapid sa Senado, matatapos na. Babalik uli kay Coco. Mas may silbi pa yung si Tito Lapid dito eh. But seriously ha, ganun po ka-worst. Ito si Tito Sotong bilang Senate President. Kaya yung mga the likes of Tito Lapid pwede na eh. No? Pero kung gusto talaga natin yung mga maayos, yung mga abogado, yung mga... Mga ba, binanggit ko kayatano. sa inyo, yun ang dapat ilagay dito. Nga natin, matagal na siyang miyembro ng minority bloc. Pero, sabi ni Senate President Soto, kumpiyansa naman siya. At base sa kanya pakikipag-usap sa kanya mga colleagues dito sa Senado, solid ang suporta sa kanya ng majority bloc. At hindi nga raw niya kailangan na magsagawa ng loyalty check dahil lagi rin naman niya nakakausap sa chat group yung kanya mga kasamahan dito sa Senado. Pero Jiggy, ano man daw ang mangyari, handa si Senate President Soto. So solid daw yung majority block. Okay? At hindi daw niya kailangan ng loyalty check at nakakausap daw niya sa group chat. Tatandaan mo, Tito Soto, politiko ka rin. Balimbing ka. Hindi ikaw lang ang balimbing, oy! Kasi para sa akin eto lang ang pinaka-ano dyan eh. Malapit na ang 2028. Sa totoo lang kasi, merong mga ano dyan eh, magre-re-elect yung tatakbo uli. Di ba? Kasi syempre, iniisip nila yung political career nila kung saan sila magiging patag. 'Di ba? Kasi kung ipagpapatuloy kasi nga naman ni Tito Sen yung ganyang paniniwala niya na patuloy pa rin na ganyan, kumbaga parang anti-Duterte, pinapakita talaga ni Tito Sen, anti-Duterte ako, parang gano'n. Sa totoo lang, mag-iisip ka eh. 'Di ba? Kung ako isang senador ako, tapos mahal ko yung karir ko, tapos tatakbo ko sa 2028 uli. Paano ang dapat kong gawin? Diba? Ano dapat kong gawin? Siyempre, ang gagawin ko, sino ba yung yung talagang mahal ng mga tao? Sino ba yung talaga sinusuportahan ng mga tao? Doon ako papanig. Okay. Yun ang delikado rin, Tito Sen. Yun din delikado kapag Kaya dapat talaga mag-loyalty check ka din kahit papaano. Kasi hindi, pwede ka rin mag-loyalty check pagka dating ng 2027. Kung aabot pa lang 2027 kasi baka mamaya magkapalitan. Diba? Pero kung iba talaga, practical yan eh. Politiko. Practical yan. Sa politika kasi, wala namang dyan eh. Wala namang, yung talagang solid. Diba? Depende na lang talaga. Depende na lang talaga sa tao. Iba nga dyan, diba kay PRRD, talagang solid dati, tas bumaliktad lang. Kumbaga, hindi natin alam ang magiging takbo ng panahon. 'Di ba? Tatandaan mo, sa pangit ng ginawa nyo dyan sa Senado, ha? Pero ako tatanungin ninyo, dapat palitan na to si Tito Soto. Totoo. Papalitan nito? Sinong gusto nyo, mga senador? Kaya gusto kong gumalaw na kayo eh. Sino gusto nyong mapalitan? Si Tito Soto? O yung konstitusyon? O yung batas natin? Plano nitong palitan yung konstitusyon ha? May plano to maging presidente. Tatandaan ninyo. Pinangarap na nito once maging vice president. At ngayon, sasamantalahin nitong si Tito Soto na walang standard bearer si Bongbong Marcos. Di ba? So ito pumupustura. Pumupustura to, pumupustura si Risa, pumupustura si Torre, pumupustura na rin si John Vic. Marami nang sumisip-sip sa... Sa totoo kasi, sa lahat ng mga para sa akin sa opinion ko, lahat ng mga nakapwesto na gustong magpabagsak sa mga Duterte, may pangarap talagang maging presidente. Diba? May pangarap talaga. Kasi ang pinaka-threat talaga dyan si BP Sara. Hindi sila makakaporma hanggat merong Duterte na alam na nakikita nila na malakas. Hindi talaga. Kaya nga sinasabi natin talagang yung mga kaso ni BP Sara na ikinakaso sa kanya talagang napakalalabnaw eh. 'Di ba? Napakalabo. Pero talagang ipinipilit pa rin nila. Ipinipilit pa rin nila na si BP Sara kailangan ma-impeach. Supreme Court na nga nagsasabi, pinapatigil na lang Supreme Court. Korte na yan ha. 'Di ba? Pinapatigil na ang impeachment kay BP Sara, hindi pabor sa impeachment ni BP Sara, pero ayaw pa rin nilang maniwala.
nagagalit, naiinis pa sila sa desisyon ng Supreme Court na kailangan pag-aralan pala Supreme Court. Siyempre, bago naman sabihin ng Supreme Court yan, pinag-aralan din nila yan, hindi naman sila ganun katanga. 'Di ba? Kaya nga yung mga taong gano'n na hindi maintindihan, hindi makaintindi kung ano yung nagiging desisyon, yun yung mga taong napakatataas ng pangarap na ipinipilit pa rin nila yung sarili nila. Na kailangan hindi makatakbo tong si Sara Duterte kasi pangarap kong maging presidente. 'Di ba? Eh syempre, sino ba naman ang hindi mangangarap maging presidente? Aba, jackpot! Pangulo para isa po ito. Pero alam nila hindi nila kakayanin si Sara. Anong gagawin nito? Sabi ko nga sa inyo, boses to ni Tambi. Anong ginawa ni Tambi noon? PI. Lintik na PI yan. Alam mo si PRRD? Nung personal naming nakausap, personal to ha, galing mismo sa bibig niya. Kausap namin 3 banatero, si Banat Bay, ako, tsaka si Boss Dada. Galit na galit siya sa PI na yan. Ngayon, ba, nagmimistulang, boses ni Tambaluslos. Gusto na rin palitan ng batas. Wow, wag tayong papayag. Payag ba kayo eto maging Prime Minister? Alam niya hindi niya kayang talunin si Sara kaya gustong pumusturan nito, animal. Ano tayo? Hindi pa pwede ang Prime Minister. Kasi nga, lagi nating sinasabi dito, kaya ayaw natin yung mga PI na yan, yung mga ano na yan. Kasi, di ba yun yung chart, tsaka may charter change. Ano ba yun man? Kaya ayaw niyan kasi parang mawawala na ng karapatan ang mga taong bumoto. Hindi pwede yung ganun. Kasi nga syempre yung mga tao ang nakakakita kung sino yung nagiging tamang pinuno. Hindi pwedeng kayong mga nakapwesto ang magluluklok sa sarili nyo. 'Di ba? Kasi sino ba ang naaapektuhan kapag palpak ang pamumuno ng isang gobyerno? Syempre yung taong bayan. Yung mga nakapwesto ba naaapektuhan yun? Minsan nga kapag may palpak kapag sila nakikinabang, mas pabor pa sa kanila yun. Pero yung taong bayan ba nakikinabang? Hindi. 'Di ba? Yung mga taong bayan ang nakakaramdam ng hirap, nakakaramdam kung kung tama ba yung nagiging pamamalakad mo, ano na ba yung nangyayari sa mga bilihin, ano na ba, trabaho, mga ganito. Bumibigat ba ang pang-araw-araw natin? Umuunlad ba tayo? Mga tao ang nakakaramdam niyan, hindi yung mga nakapwesto na yan. Kaya ang may karapatan talagang bumoto yung mga taong bayan. Hindi dapat sila mawala ng karapatang bumoto. Kaya hindi dapat magkaroon ng mga ganyan-ganyan, ng mga prime minister na yan. Ngayon na nga lang nagkaloko-loko na yung investigasyon sa Blue Ribbon. Ano pang mangyayari pag ito naging Prime Minister? Magkakaloko-loko talaga tayo dito. Ay, mga senador, kilos-kilos. Pero may nadidinig ako. Mamaya, kwento natin, ha? Pakinggan natin ang bahagi ng kanyang pahayag. Kung tatanungin mo ko, ano bang iniisip ko na maaaring hindi nakukuha ang ilan sa mga kasama, ha? Baka dahil mahigpit ako. Kumadyante talaga ito. Hindi, para sa akin, wala akong nakikitang higpit, Tito Sen. Kung naman kasi, ang hirap po naman kasi ipaglaban. Ako tutusin, ayoko talaga itapik si Tito Sen. Pero syempre, di ba? Parang gusto kong pag-usapan kahit papaano. Di ba? Sabihin na sa akin ng iba na, bakit kay Tito Sen umiiwas ka? Ako, aminado ako, syempre. Isa ako sa supporter ng TVJ. Pero hindi ko kinukonsente kung ano yung maling nangyayari. Pero ako, nagsasalita ako kay Tito Sen in a good way. 'Di ba? Hindi ko siya binabanatan in a bad way. 'Di ba? Kumbaga inaano ko lang na parang nagpangatanong lang sa akin yun na bakit ganyan, Tito Sen, ang nagiging desisyon mo sa buhay mo? Bakit biglang nagkaganon? Kumbaga, why, Delilah? Hindi mo pa rin iniwan yung Itbulaga, animal. Kaya daw maraming nadidismaya sa kanya dahil mahigpit siya. Hinigpitan mo, ang gago, hinigpitan mo yung ebidensyang itinuturo si Tambaluslos. Yun. Hinigpitan mo yung Blue Ribbon, yung committee nyo dyan, nang hindi maituro yung mastermind na si Tambaluslos saka si Bongbong Marcos. Hindi dahil mahigpit ka. Kasi wala talaga ako nakikitang higpit ko sa higpit lang. Mas mahigpit pa nga si Senator Marcoleta, yung chairman siya ng Blue Ribbon.
Ako naman to, komedyante talaga. May pinapos sa insertion sa budget. Pero may nagpa... Maligpit pero sa insertion sa budget. Ay, makapag-Pepsi na nga, maka-insert. Ako yaya, saan na ba yung Pepsi ko rito? Hindi nyo ako nilagyan ng Pepsi. Pambira, paano ako maka-vlog nito ba? Hindi tuloy maka-insert. Sige, tuloy na tayo. Ramdam SP na hindi masaya sa liderato ninyo? Hindi, wala naman. Wala naman nakakarating sa akin. Jiggy, nito lamang weekend, may mga lumabas din na post sa social media, paramdam o tanong na posible nga raw ba na magkaroon na sa kauna-unahang pagkakataon ng unang babaeng Senate President o leader ng Senado. So natanong ko rin Senate President Tito Soto kaugnay niyan. Sabi niya, marami siyang nababasa sa social media at ang ilan daw dyan, fake news. Oy, fake news. At mayan, ikaw dyan, insider ka na talaga dyan. Tingin ba may sapat na numero para mapalitan si SP Soto? Na-interview namin Fake news daw na merong papalit na babaeng Senate President. So tinatanong yung reporter, ano ba talaga ang ugong-ugong sa loob? mismo, Jiggy, sa Senate Minority Leader Alan Cayetano at siya mismo nagsabi, walang numero para patalsikin Senate President Tito Soto. Ilan ba kailangan, Jiggy? 13. 13 at pataas o mas marami sa 13 ang kailangan para makapagpatalsik or makapagpalit ka ng liderato dito sa Senado. And so far, wala raw ganyang numero. Gayunman, kinumpirma ni Senator Alan Cayetano na tuloy-tuloy ang pag-uusap at discussions ng minority bloc na may malaking numero, Jiggy, siyam sila. At pinag-uusapan kung kaugnay sa direksyon na tinatahak ngayon ng Senado, kamusta ba ang liderato, masaya pa ba sila o hindi? Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. It's rumors until it's there, diba? There's always discussion. There are people with happy of our direction, may people na hindi happy sa direction. May rumors at lagi naman daw may discussion ng palitan. At meron daw hindi happy sa pamamalakad ni One Ball University. Yun yung sinabi ni Cayetano patungkol sa palitan. Ako personally, I think everyone's campaigning instead of governing. So it's really, do you get 13 people of like minds? But as of today, wala pa yung 13 na yan or yung 13 hindi present. Yan. So wala pa raw silang numero. Pero may bubulong ako, huwag niyong ipagkakalat. Ano yun? Secret lang natin. Kasi may sinabi sa akin yung bubwit, kaya hindi ko na isisigaw. Bulong lang. Bulong, okay lang bulong. So, they have no choice. Ang nakarating sa akin, wala na daw silang choice. Kung hindi, palitan si Tito Soto. Kung totoo man yung source ko, that I don't know. Pero masasabi ko sa inyo, narinig ko to. At pag nangyari, baka sabihin ninyo tsamba. Lalong-lalo na, nababo yung investigasyon. Yun ang abangan natin. Lalo na, kung makakapasok yung impeachment ni Bongbong, kailangan hawakan ang Senate nang hindi harangan nitong si Tito Soto. So ako nakikiusap, kung tama man yung nadinig natin, maraming salamat naman. Kasi alam niyo po. Hindi, kasi kung haharangin ni Tito Sen yung impeachment ni PBBM, magiging unfair yon kay VP Sara. 'Di ba? Kasi kay VP Sara ayaw niyang harangin eh. Gusto niya matuloy eh. 'Di ba? Kung bigla niyang haharangin yung kay PBBM, mapapaghalataan na siya na meron talaga siyang kinakatigan. Yun, doon na siya mahuhuli. Na talagang hindi ka dapat diyan sa pwesto na 'yan. Kasi meron kang pinapanigan. 'Di ba? Bawal yung ganun, kailangan nasa gitna ka. Oh. Ang tagal ng inaantay ng Pilipino yan. Ang tagal na po. No? Sa katunayan, wala na nga nag-aantay ng Blue Ribbon hearing eh. Ang inaantay ng mga Pilipino, mapalitan yung dalawa, si Tito at si Lacson. So sana yung nadinig ko ay tumama. Ako gusto ko to si Cayetano, si Yes, Cayetano, abogado, si Cheese, yung mga abogado, Marcoleta. Yung meron talagang abogado na kitang-kita mo na walang kiling. Di ba? Obviously, ang hinahabol, mastermind.
Walang pinoprotektahan, walang kinikilingan. Dapat ganun. Ayun, at ating natungayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natungayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.